Sa closed-circuit television o CCTV footage nakuha sa loob ng isang tindahan sa Bislig, Surigao del Sur, makikita ang paggalaw ng mga istante at pagbagsak ng mga paninda nang yanigin ng magnitude 7.4 na lindol ng ilang bahagi ng Mindanao. Oh my God! Nabalot naman ng takot ang mga guest ng isang hotel sa Tagum City, Davao del Norte. May ilang nagtago sa ilalim ng mesa. Habang ang iba, hindi na iwasang mataranta. Makalipas ang ilang araw, niyanig naman ng magnitude 5.9 na lindol ang malaking bahagi ng Luzon. Ang ilang lugar na nasa ibabaw ng active fault sa Luzon, makikita ang malalang epekto ng pagyanig ng lupa sa mga nakalipas na taon. Nag-advise na siya, alis na kayo. Itong amin ay lulubog, tataas yung kabila. Magkakaugnay ba ang nangyari mga lindol sa bansa? Handa ba ang response team ng gobyerno sakaling mangyari ang kinatatakutang The Big One? Noong 2019, ang unang makilala ng Reporter's Notebook si Loida Texon na nakatira sa Barangay San Francisco, Binyan City, Laguna. Makikita na noon ang mga bitak sa tinitirhan nilang bahay na lumabas matapos ang malakas na lindol. Pagkatapos ng 4 na taon, binalikan namin siya. Mas lumala na ang bitak sa bahay. Lumindol lang malakas, ayan po siya, bumagsak siya. Tapos po nung bumagsak, pinagawa namin, ayan naman. Umulit uli, ayan na yung nangyayari. Ito naman, unti-unting bumababa talaga. Sa ngayon, bumaba na rin ang lupa, maging sa likod ng bahay ni Loida. Maging ang ibang bahagi ng bakod, unti-unti na ring nagkaroon ng mga bitak. Basta't nabutas siya, bumababa yung lupa. Lahat yung butas na yan. Tapos yan, yung pader na yan, pabagsak na rin pati yung doon. Bitak din yan, bitak din doon. Pananahi ng mga kurtina at seat cover ang pinagkakakitaan ng pamilya ni Loida. Taong 2015, nagkataong isang taga-Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang naging customer niya. Napansin niya po. Sabi niya, ba't ganyan yung pader niyo? Dito na nalaman ni Loida na nasa ibabaw ng isang aktibong fault ang bahay nila. Nag-advise na siya, alis na kayo. Itong amin ay lulubog, tataas yung kabila. Paglabas ng bakura ni Loida, makikita mga bitak at pagbaba ng bahaging ito ng kalsada. Bahagyang Binyan City at ang Barangay San Francisco sa dinaraanan ng West Valley Fault System. Isa ito sa dalawang major active fault segment ng Marikina Valley Fault. May haba itong 100 kilometers at bumabagtas sa Metro Manila at mga probinsya ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna. Ang ilan pang bahagi ng kalsada sa subdivision kung saan nakatira si Loida, apektado ng paggalaw ng fault. Ilang bahay na rin ang nasira at inabandona. Nung araw, may nakatira dito. Isang pamilya sila, hindi pa ganyan yan, maayos pa. Sometime in 2015, nakita na nila siguro may crack doon sa may bandang kusina. Inabandona na nila to. Hanggang sa naging ganyan na, nakita mo yung mga crack ng mga ano. Kung mapapasok sana natin yung loob ng bahay na yan, talagang maraming crack. Hindi na kayang tirahan. Nagpakalat na rin ng barangay ng mga tarpaulin na may mapa ng fault at mga numerong maaaring tawagan sakaling magka-emergency. May active fault marker din na inilagay ang Binyan City Disaster Risk Reduction and Management Office.
Ang FIVOX naman naglagay ng mga instrumento sa lugar para malaman at masukat ang nagiging paggalaw ng lupa. Tuwing 6 na buwan, pumapasyal sila dito para i-check ang baba ng lupa. Kaya dito nila nilagay yan kasi nakita nila talaga gumagalaw ang lupa dito. Hapon noong December 5, 2023, niyanig ang ilang bahagi ng Luzon ng magnitude 5.9 earthquake. Sa datos ng FIVOX, sa Lubang Occidental Mindoro ang naging sentro ng lindol. Naramdaman ang paggalaw ng lupa sa mga karatig probinsya. Pero naramdaman din ito ni Loida sa Laguna. Naglabasan na kami, tapos nagdadasal po ako. Kalikasan yan eh. Iligtas lang kami. Sa susunod na taon, plano na nilang lumipat ng bahay. Sa Metro Manila, ramdam din ang magnitude 5.9 na lindol. Ang mga empleyado ng isang opisina sa Makati City nagmamadaling bumaba at lumabas nang makarinig ng alarm sa gusali. Bago ang naging lindol sa Luzon. Nauna nang naranasan ng mga residente sa Mindanao ang pagyanig ng lupa matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol. Sa CCTV video na ito nakuha sa loob ng isang tindahan sa Bislig City, Surigao del Sur, makikita ang naging paggalaw ng mga istante na nasundan ng pagbagsak ng ilang paninda. Ginoo ko. Urot yun. Ang ilang bote nga ng alak bumagsak sa sahig at nabasag. Naitala ang epicenter ng lindol sa dalampasigan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Yung lalim po nito is 26 kilometers. Ito described as destructive. May mga nasira po tayong mga bahay and may yung ceiling bumagsak. Habang nagkakasiyahan ang grupong ito sa isang hotel sa Tagum City, Davao del Norte, Ito kayo. Oh my God. biglang sumayaw ang mesa at mga inumin sa kanilang harapan. Kung ang ilang guest ng hotel nagawang magtago sa ilalim ng mesa, ang ilan hindi naiwasang matakot at mataranta. Si Glenn ang kumuha ng cellphone video at nag-upload online. Sabi ni Glenn, isa ito sa pinakamalakas na lindol na naranasan nila. Wala kaming mataguan. It's so difficult to quickly dodge under the table as there's also like broken glasses on the floor. Ito kayo. Oh my God. Hi guys! Nang mangyari ang magnitude 7.4 na lindol, nasa kanilang lugar sa Bislig, Surigao del Sur, ang residenteng si Ligaya Villegas. Kalagitnaan ng kasiyahan namin, lumindol siya, lumakas as in hindi namin alam kung saan kami pupunta. Nang lumabas na kami lahat, pumutok yung isang poste sa harapan ko. Umatras ako. At sa kapag talikod ko naman, pumutok na naman yung isang poste. So nag-blackout siya. Inalala raw noon ni Ligaya ang kanyang inang may sakit na naiwan sa kanilang bahay. Pagpunta ko doon, nadaganan si mama ng cartoon. Natutulog kasi si mama that time. Sa mga litratong kuha ni Ligaya, makikita ang pinsalang iniwan ng lindol. Sa larawang ito, kita ang malaking bitak sa tulay sa Barangay Poblacion, Bislig City. May pader na humiwalay. Habang nagkabitak-bitak at bumagsak naman ang ilang bahagi sa eskwelahan sa Barangay Santa Maria sa Tagbina, Surigao del Sur. Sa loob ng silid-aralan, bumagsak din ang ilang bahagi ng kisame, habang sa isa pang larawan, tuluyang gumuho ang pader ng classroom. 3 kababayan natin ang nasawi. Mahigit 180,000 families ang naapektuhan niya. Napakarami nun. Marami rin during that time inilagay natin sa evacuation centers. Pinsala naman sa agrikultura, mahigit 110 million. Sa infrastruktura naman, malaki rin ang naging pinsala sa atin. Almost 1 billion pesos ang infrastruktura. Ayon sa FIVOX, walang koneksyon ang nangyaring lindol sa Luzon sa nangyaring lindol sa Mindanao. Generator ng Surigao earthquakes
would be the Philippine Trench. And then the generator of the earthquake that happened yesterday was the Manila Trench. Taliwas sa ilang paniniwala na hahantong sa The Big One ang mga nangyayaring paglindol, hindi raw ito masasabi. Walang magsigaw ang election. Oh, Lalo na't walang nakakaalam kung kailan mangyayari ang susunod na malakas na lindol. Kaya paalala ng ahensya, sa ganitong mga pagkakataon, mahalaga na maging handa. Yung pagsasanay, drills na ibinibigay ng pamahalaan, mag-cooperate tayo, sumali tayo, lalo na yung mga nasa private sector. Para mailigtas nyo yung mahal nyo sa buhay, iligtas nyo muna yung sarili ninyo. Aralin ninyo saan kayo dapat pumunta kung may lindol. Kayo, oh my God. Walang babala at hindi may iwasan. Pero ang lindol, maaaring mapaghandaan. Mahalaga na maging alerto, sumunod sa sinasabi ng mga eksperto, at magkaroon ng tamang kaalaman para makaiwas sa malaking banta na dala ng mga paglindol. Dapat rin na handa ang response program ng gobyerno sakaling mangyari ang kinatatakutang pagyanig ng lupa. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.